kalusugan ng bayan. Sa Mercury Drug, makasisigurong gamot ay laging bago. Magandang umaga po mga kapuso at welcome po sa Unang Hirit. At sa mga kagigising lang po dyan at medyo maaga natulog kagabi, umano na po ang hari ng komedya, si Dolphy o Rodolfo Vera Quezon Sr. po. At siya po, ang edad niya po ay 83. Alas 8:34 kagabi nang bawian ng buhay ang Comedy King, 15 araw bago ho ang kanyang kaarawan. Kaya naman labis ang pagluluksa ng buong bansa sa pagmamaalam ni Dolphy. At marami agad na sumugod sa Makati Medical Center nang mabalitaan nila ang kanyang pagpanaw. At ngayong umaga magkibalita rin tayo sa pamamaalam ng pamilya Quezon kay Dolphy. Kaya manatili kayo nakatutok dito po sa Unang Hirit Special Coverage. Salamat, Dolphy. Samantala mga kapuso, nasa Heritage Park sa Taguig ngayon ang labi ni Comedy King Dolphy. Ayon po kay Dolor Guevara, the manager ni Eric Quezon, mamayang 1:30 ng hapon, dadalhin ang kanyang labi sa Dolphy Theater. Matapos naman po i-anunsyo ang pagpanaw ni Comedy King Dolphy, agad na mataan ang ilang personalidad sa Makati Medical Center. Kabilang po dyan, si Vice President Jejomar Binay. Oo nga. At mahabang panahon din po tayong pinangiti at pinatawa ng nag-iisang hari ng komedya na si Dolphy. Pero bago pa man siya nakilala sa kanyang mga di malilimutang pagganap, marami rin po siyang pinagdadaanan sa kanyang personal na buhay. Balikan po natin ang makulay at masayang buhay ng hari ng komedya sa report ni Cara David. Sa loob ng 6 na dekada, nagningning ang bituin ni Rodolfo Vera Quezon Sr. o mas kilala sa tawag na Dolphy. Binuhay niya ang mga karakter ni na Pacifica Falayfay, John Poruntong, Kevin Cosme at iba pang role na talaga namang nakakatawa. Kaya kinikilala siya bilang hari ng komedya. Subalit ang kanyang mga napagdaanan sa buhay, masasabing hindi biro. Isinilang si Mang Dolphy noong July 25, 1928. Sa Tondo, Maynila siya lumaki. Pangalawa sa 9 na magkakapatid. Tagagawa ng makina ng bapor ang kanyang ama habang mananahi naman ang kanyang ina. Dahil sa hirap ng buhay ng panahon ng Hapon, napilitang magtrabaho sa murang edad si Mang Dolphy. At isa sa kanyang pinagkaabalahan ang pagiging vaudeville dancer sa Clover Theater. Ang galing niya sa teatro, tumatak. Kaya naman noong 1953, isinali siya sa pelikulang Sa Isang Sulyap Mo Tita. Matapos ito, bida na si Mang Dolphy sa pelikulang Jack and Jill kasama si Lolita Rodriguez at Rogelio de la Rosa. Mula noon, unti-unti nang nakilala ang pagiging komedyante ni Mang Dolphy. Madalas, bading ang kanyang ginagampanan. Siya nga ang kaisa-isang aktor na sumuko ng bato at naging dar na kuno. Ang memorable sa akin yung pagbabakla eh. May mga Pacifica ano? Mga Pacifica Palayfay, mga Jack and Jill. Ako nagsipasimuno niya mga pabakla-bakla na yan hanggang later on dumami na ang magbabakla sa pelikula. Sa tinakbo ng kanyang career, lagpas 200 pelikula na ang kanyang nagawa. Pero sumikat din si Mang Dolphy sa mga programa sa telebisyon. Halos 2 dekadang tinutukan ang John and Marcia kung saan katambal niya ang namayapang aktres na si Mida Blanca. Hindi naman. Kinukwenta ko lang, i-declare. Sinasabing ang mga komedyante matinik din daw sa mga babae. Tila nagkatotoo ito sa buhay ni Mang Dolphy. Tungkol naman sa
aking mga inibig, huwag na muna nating isa-isahin. Baka tayo umagahin dito. Naging makulay ang buhay pag-ibig ng King of Comedy. One at a time lang naman ako eh. Pero pagka wala, ayan, sige na sige. Kling, 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 kling. 18 ang naging anak niya sa 6 na babaeng bumihag sa kanyang puso. Pero sa huli, tanging ang divine diva na si Jaja Padilla lamang ang naging reyna ng King of Comedy. Hindi man sumabak sa politika, naging hayaga naman ang pagsuporta niya sa ilang politiko. Kabilang narito ang malapit niyang kaibigang si Fernando Poe Jr. na tumakbo sa pagkapangulo. Pero hanggang suporta lang daw talaga ang kaya ni Mang Dolphy. Hindi niya raw kasi alam ang gagawin kapag siya ang nanalo. Doon na ako natatakot baka manalo ako. Kaya ako talagang papasok ako dyan, talagang magsisilbi ka sa bayan. Di ba? Kung mapapabayaan ko, wag na. Kahit lagpas 80 na si Mang Dolphy at sinasabing may iniinda ng karamdaman, naging aktibo pa rin siya sa showbiz. Noong 2010, muli siyang nagpatawa sa pelikulang Father Jejemon at nakuha rin niyang magdrama sa period film na Rosario. Lumabas din siya sa ilang programa sa telebisyon. Patunay na hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, nais pa rin niyang makita ang mga ngiti at marinig ang mga tawa ng mga taong sumusuporta sa kanya. Pag nabanggit yung pangalan mo, may ngiti ka, may iwan ng ngiti niyo. I remember Mang Dolphy, ganito. Kesa doon sa bullshit na yan. My father, Dolphy, left at 8:34 p.m. following a cardiac arrest. He lived a full life. He's at rest. He is at peace. He knew as he was going how much the country loved him. He knew how everyone was praying for him, and if he could, he would have stayed. So just he could thank you personally. But where his spirit was strong, his body had so weakened, he had to go. On behalf of my brothers and sisters, on behalf of everyone who loved him, on behalf of Jaja, my brother Ronnie, my sister Donna, my sister Kit, we all thank you from the bottom of our hearts. Pray for his eternal repose, and in his honor, please smile at the person standing next to you. Heaven is a happier place with him there. And for us whom he's left behind, comedy's dead, but long live comedy. Thank you. Mahigit isang buwan matapos sa ospital, pumanaw na po si Comedy King Dolphy. Sa edad nga pong 83, eksakto po alas 8:34 kagabi na bawi ng buhay ang aktor. 15 araw bago ang kanyang kaarawan. Sa ngayon, nasa Heritage Park po sa Taguig, ang hari ng komedya. At naroon din po sina Rhea Santos at Ivan Mayrina. Rhea, Ivan? Yes, Igan. Narito nga kami sa Heritage Park sa Taguig, kung saan inaantabayanan natin yung mga detalye, hopefully na ilalabas ng pamilya ukol nga sa magiging schedule ng burol ng Comedy King. As of now, no, Ivan, mga hindi pa kumpirmadong reports yung natatanggap natin. Pero ang sinasabi nga, narito sa loob ng Heritage Park, ang labi ng Comedy King, patuloy pa rin isinasaayos. At wala pa rin tayong detalye kung anong oras bubuksan for public viewing ang kanyang burol, or kung dito nga siya ibuburol dahil mayroon tayo nakukuha informasyon na dadalhin siya sa ibang lugar para doon din iburol. As soon as we get the information, ihahatid po namin sa inyo yan dito sa unang hearing. Sa ngayon, Rhea, we are allowing the family to grieve, ano? Yes. Tulad ng nakita natin kanina si Eric,
Nung binasa po niya yung statement na yan, nandyan tayo sa Makati Medical Center mag-aalas 12 ng ating gabi. Meron lamang po silang binasang prepared statement at hindi na po sila tumanggap pa ng katanungan mula sa mga miyembro ng media at tanging si Eric Quezon lamang ang nagsalita sa pamilya. At isa rin talaga sa mga hiling ng pamilya, magkaroon sila ng pribadong pagkakataon na makasama ang kanilang ama, ang Comedy King. So siguro bilang nagmamahal at taga-suporta ng Comedy King, ibibigay natin yon sa pamilya. And I'm sure itong pamilya ni Comedy King Dolphy, ibubukas to sa publiko dahil naging pag-aari naman din ng publiko ang Comedy King. Talagang marami na siyang pinatawa. Lahat ng tao tumawa Several sa kanya. generations of Filipinos nga, mula sa John and Marcia era hanggang sa Home Along the Riles. So as soon as we get the details, yung mga konkretong detalye ng kanyang magiging burol, schedule, ibabato namin agad sa inyo dyan. Igan? Maraming salamat, Rhea Santos at Ivan Mayrina. Magpapatuloy po ang ating pagtutok sa pamamaalam ng buong bansa sa nag-iisang Comedy King Dolphy sa pagbabalik ng special coverage ng unang hirit. Salamat, Dolphy. Paano niyo gustong maalala ng Dolphy? With a smile on their faces. Basta gusto ko nakangiti lang. Pag nabanggit yung pangalan mo, may ngiti ka. May iwan ng ngiti kayo.